Hindi ito ang kauna-unahang bagyo na tumama o dumaan ng malapit sa Metro Manila. Ang pinakahuling bagyo ay naganap noong 1995, almost 11 years ago, na kung saan isang malakas na bagyo, Typhoon Rosing, ang tumama at dumaan dito sa Metro Manila. Ito yung isang enhanced satellite imagery. Wala sa karaniwang dinadaanan ng bagyo ang Kalakang, Maynila. Karamihan dyan ay doon sa may Batanes tumama. Itong si Milenyo, hindi napakalakas, 110 km/h. Subalit dahil dinaanan niya yung mga highly populated areas, kaya naging mapanganib siya. Ganito ang nangyari kahapon nang mapuntirya ng bagyo ang Kalakang, Maynila. Dahil kay Milenyo, di na natigil ang buhay ng mga tao. Suspendido ang operasyon ng LRT at MRT. Suspendido pati ang paglayag ng mga barko papasok at palabas ng bansa. Kaya mahigit 4,000 tao ang na-stranded. Dagdag pa sa perwisyo ang pagkawala ng supply ng kuryente sa buong Luzon. Pagkamat alas 2 ng hapon ay umalis na si Milenyo sa Kalakang, Maynila, hindi humupa ang pinsalang idinulot nito. Nampastuhod pa rin ang baha sa mababang lugar at animo, pinatalsik na lata ang mga bahay na itinira ng hangin. Hindi rin nakaligtas sa bagyo ang pader sa Ako Village, Caloocan. 4 na oras na ang nakalilipas matapos dumaan ang bagyo dito, patuloy pa rin ang paghuhukay ng mga residente. Pagsubok lang ng Diyos kaya hindi naman siguro mangyayari ito kung hindi naman namin kakayanin. Limang bahay kasi ang nabagsakan ng pader, kaya ang dating patag na daan, ngayon malabundok na bato at buhangin na. Nang pumunta ang emergency sa iba pang parte ng Caloocan, mataas pa rin ang tubig sa ilang kalsada. Balot ng dilim ang mga daan dahil sa kawalan ng kuryente. Doble pa ang hirap na dinaranas ng ilang pamilya dahil winasak ng bagyo ang kanilang mga bahay. Nagulat ako, biglang lumipad yung bubong, isang buo. Tapos bumaksak sa bahay nila, napasigaw ako ng, ay, naku, bahay ng anak ko, nabaksa, nasira. Tapos nung gumanon yung bubong, sumama na rin yung bahay nila. Sa ngayon, nakalabas na ng bansa ang Bagyong Milenyo. Ngunit malalim ang bakas na iniwan nito sa mga residente ng Kalakang, Maynila. Dahil hindi lang Kalakang, Maynila ang sinalanta ng bagyo. Delubyo ang tila naranasan sa Kalakang, Maynila sa paghagupit ni Milenyo. Nang lisanin ng lungsod, bakas ng bangungot ang kanyang iniwan. Pero hindi lang sa Kalakang, Maynila humagupit si Milenyo. Sa pinakuling tala ng National Disaster Coordinating Council, aabot ng 55 milyon ang pinsala ng bagyo sa Bicol, Silangang Visayas at Katagalugang Luzon. Sa Batangas Port, maraming pasahero ang hindi nakarating sa kanilang patutunguhan. Abra, Calapan at Puerto Galera. Pinatumba din ng nagingikit na hangin ang ilang istruktura ng mga karating probinsya. Isa sa pinaka-naapektuhan ni Milenyo, ang Calampa, Laguna. Tila dinaanan ng gyera ang plantang ito. Wasak ang gusali nang bumagsak ang poste ng kuryente. Pero higit sa istrukturang nasalanta, nalagay sa peligro ang buhay ng mga empleyado. Sinugod sa ospital ang mga empleyadong naabutan ng pagguho. Pero maswerte, galos at sugat lang ang kanilang tinamo. Si Malu, nahagip ng hindi pa matiyak na bagay sa kanyang ulo at paa. Dumaan yung malakas na yung hangin. Tapos nagtukla pa na yung bubong. Nagtagpuan na po kami. Hindi ko na po nangalayan na may sugat pala yung tapos may na lang dugo. Hindi rin nakaligtas ang noon ni Maricel sa halos lumipad nilang gusali. Laglagan po yung mga bakal at saka yung bubo. Tumama po yung iba sa ibang tao at saka dito. Si Mang Rex, natalsikan ng bubog.
Muntik pang mapuruhan ang kanyang mata. Kailangan niyang maoperahan agad para hindi mabulag. There was a blast injury. It's a blast injury because of the tornado. It tore out the front glass portion of the factory. And he was unfortunately beside the glass. So presently has a laceration or perforation of the eyeball. Hindi lang mga gusali ang winasak ni Milenyo sa Kalamba. Yung tricycle tsaka yung motor. 2 tulay din ang kanyang pinabagsak. Sa Barangay San Juan, bumigay ng tuluyan ang tulay matapos maabot ng tubig mula sa ilog. Tulay na to, dating diretso, nag-letter C. Tapos, tumataas ng ganyan yung pinaka-flooring niya. Bumaksak siya, no, mga 12 na, tanghali. Sa Barangay Banyadero, mag-aaluna ng hapon kahapon ang maputo ng tulay na nag-uugnay sa Kalamba at Kabuyao. Pero nagulantang ang mga residente ng kasabay bumagsak ng tulay ang isang tricycle na may 5 sakay at isang motor.